Oh, yan talaga ang naging naunang reaksyon mga kababayan. Ditong sina Auntie Claire ng Palasyo Malacanang nung mag-anunsyo ng kandidacy si VP Sara Duterte pagka-presidente. Ang sabi niya, good luck. Ano kaya ibig sabihin niya ng good luck? Good luck on our attack? Magbigay galang ka Claire Castro. Sabihin mo, good luck President Sara. Dahil talagang malilintikan kayo. Dahil diretso na ito. Hindi nyo na mapipigilan ang pagka-presidente ni VP Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, napag-good luck na sina Auntie Claire dahil hindi na nila ito tatantanan ng atake. At as expected mga kababayan, talagang binakbakan nila si VP Sara. Panoorin nyo po ha. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. At maaari na po akong tumanggap ng inyong katanungan. Oh, ito talaga, nag-live agad si Auntie Claire mga kababayan. Pagkatapos, mag-anunsyo ni VP Sara. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina Jim. Unang Morning, tanong. Mr. Claire. Vice President Sara Duterte has declared Ayun. her intention to run for president Pinasabong agad. in the 2028 elections. Anong masasabi mo? What does have to say about it? Good luck! Good luck! Saan good luck? Good luck sa aming atake? Good luck on our attack? Oh, full-blown na. Asahan nyo na mga kababayan. Full-blown na ang atake nito ng mga bangag laban kay VP Sara. Oh. Good luck! Good luck! Good Have you luck! spoken to the Good luck din sa inyo. Dahil kapag si Sara na, talagang pupulutin kayo sa kangkungan. president about this development at ano pong sabi niya? Anong masasabi ni Bangag? At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Yun lang daw ang sabi ni Bangag mga kababayan kay VP Sara. Good luck. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at hinihingi ng patawaran Akala ba natin good luck lang sinabi? O bakit ang dami mo pang batin? itong sa Vice President. Yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I Sising si Sara. may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga Talaga? pangakong binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Oh. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Isa-isahin natin. Oh. At sa puntong ito mga kababayan, I will spare you with the sa pagkabuisit ngayong araw. Ang mga kasunod na mga kabanata mga kababayan ay puro na sa atake niya. Atake na kay VP Sara. At hindi lang kay VP Sara mga kababayan. Tipikal na gawain nitong sina Auntie Claire. Instead na sagutin ang issue na binabato ni Sara, binabalik niya sa mga Duterte. Ay, yung tatay mo, ang dating administrasyon. O, ganyan mga kababayan. So, ikakat na natin dito dahil good luck sa inyo, Auntie Claire. Sa mga kasinungalingan ninyo. Hindi na kami makikinig sa'yo. O, dito na lang tayo mga kababayan kung anong update dito sa sa kaso ni Tatay Digong mga kababayan na malapit na pala, no? Tapos, hindi lang si Tatay Digong. Marami na rin silang dinadamay mga kababayan. Itong International Criminal Court dapat buwagin na ito eh. Dahil wala itong Oo nga, no? walang ka-jurisdiction sa ating bansa. Tayo nga mga kababayan, hindi na nga tayo membro nan, di ba? Matagal na tayo kumalas mga kababayan. 5 years ago? 6 years ago? Sapagkat nga 7 years ago. ang paulit-ulit natin So no more jurisdiction. ang ating bansang Pilipinas, and for that matter, anumang bansa na miyembro dyan, hindi ibig sabihin automatic na makakapasok sila ng ICC sapagkat mayroong tinatawag na principle of complementarity. Principle of Na ibig complementarity. sabihin, sangayon sa kanilang batas mismo, sangayon dun sa pinagkasunduan ng mga bansa na yung miyembro, sila'y makakapasok lamang sa isang miyembrong bansa upang usigin ang mga kriminal na nagkamit ng krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity. Ay kung itong bansang ito ay walang kakayahan na usigin ang mga taong ito o kung may kakayahan man ay hindi nila ginagawa. That's the only way by which it can assume jurisdiction. Walang iba. Walang Kaya yan ang iba. dapat na tutukan ng mga defense lawyers
Presidente Duterte sa Hague. Wala talagang jurisdiction. Kailan ba yan, mga kababayan, yung desisyonan in finality, yung jurisdiction? Dapat nauna yan eh. Nagko-concentrate sila doon sa pumalas na tayo. Yun pangdagdag mo yun eh. Ang unang-una dapat dyan, Jurisdiction. alamin ng ICC, meron bang kakayahan ang gobyerno, ang bansang ito upang usigin ang Pangulong Duterte at Ang nararapat gawin ng ICC, mga kababayan, no, kung talagang siya, sincero, mga kababayan, sa kanilang ginagampan ng tungkulin at sinumpaan, dapat job description ng mga animal na yan. Kung talagang susundo nila, ibabalik nila, mga kababayan. File it in your local court in the Philippines. This matter can be resolved by your country. You do not have to go here in ICC. O yan, mga kababayan. sino pang gusto nilang usigin. Hmm. Definitely, ang sagot dyan, meron. Merong kakayahan. Meron kakayahan ng ating bansa, mga kababayan. Hindi nga ba, ilang libo na ang inusig, ilang libo na rin ang nalitis at na-trial. Nagkaroon ng hearing. Yun nga ang kanilang santo, mga kababayan, na si Kian. Diba nabigyan yun ng mga kababayan? Nabigyan ng hustisya dahil nakulong ng reklusyon perpetua yung mga pulis na mga kababayan nag-operate doon sa kaso ni Kian. So, nasaan na ngayon na sinasabi nilang walang hustisya, mga kababayan, mga justice system sa Pilipinas? Karoon na ng conviction. May mga naabsuelto. 2 presidente na ang idinimanda. Kinulong. Isang presidente ang pinatapon. Ngayon, ilang ba senador ang nakulong din? Di ba? Si Revilla, si Estrada, nakulong nun. At ito naman ngayon, si Revilla ulit, nakulong na naman. Nakulong na naman. Na hindi umaandar ang sistema legal at hindi malusog. Kaya nga wala Kung ipipilit nila, mga kababayan, na patay ang ating justice system dito, palitan na nila si Boying. Hindi na pala si Boying, no? Pero de facto na Justice Secretary, mga kababayan, si Boying pa rin. Wala, di ba? Walang ina-appoint. Palitan na ang presidente na bangag. Dahil wala lang justice system dahil sa bangag dahilan kung itong ICC papasok sa ating bansa. Wala nga silang jurisdiction from the very start. Yun ho ang katotohanan. Namumulitika sila kasi namumulitika. ICC, questionable na ang pagka-existing nito sapagkat pinulitikan nila Dapat nga inuusig nila lahat. Pero hindi ba ang kanilang naging reputasyon? Ang inuusig lang nila yung nanggagaling sa black race, sa lahing itim. Mga Ngayon lahing itim. Brown race. Presidente Duterte. Wala ho silang puti na inuusig. Hindi lang yan, wala nga silang inuusig. Pinakikialaman pa nila yung mga hindi membro. Kaya Pilipinas. Putin. Isa silang warrant na pala. Pilipinas, hindi na tayo Membro membro. ang Russia. Sino pa? Si Netanyahu. Netanyahu. Israel. Hindi naman membro Israel. Pero inisyo nila ng warrant of arrest. Mm. Yung mga opisyalis Amerikano, ginugulo rin nila. O kaya hindi ba nagalit si Trump, ang US government, nagbigay ng mga sanction. Pinifreeze ang assets ng mga judges. Hindi na Nila. makabili ng kahit pagkain, Kaya, alam niyo po itong ICC, gaya ng sinabi ko sa artikulo, kung dapat buwagin na ito, because Buwagin. the reason for their existence, hindi naman noon natutupad. Wala It has betrayed its own mandate of prosecuting people who commit crimes against humanity doon sa mga miyembro nila ng bansa na walang kakayahan. Itong bansa natin, may kakayahan, inuusig nila. Hindi po ba? Buwagin na. Yan ang ating punto de vista din. Attorney Saal, kasi yung nga pinapoint out mo yung issue ng jurisdiction from the very start, illegal yung nangyari. Pero with the current climate ng politics na meron tayo ngayon, attorney, sa tingin mo yung scenario nga na, kasi nga, nadala nila, di ba, sa dahig former President Rodrigo Duterte, kung hindi magtatago itong sina Senator Bato and Senator De La Rosa, ganun din ang mangyayari sa Posible. Hindi po ba sinasabi nila na Posible. kung ano daw yung paraan ng pag-arresto ng Presidente The same. Duterte, yun din ang susundin nila. Kasi ang Korte Suprema, mga kababayan, silent kasi doon sa sa ginawang pangingidnap ni Bangag. Ano ba kayo, Korte Suprema? At ang delikado, mga kababayan, ang delikado. By November pala,
pipili na si Bangag mga kababayan ng bagong Chief Justice. Nako, naloko na mga kababayan. Baka si Boying Rimulya na yung ilalagay niya. Upgrade na naman si Boying Rimulya. Diyos ko Lord. Yung undue process. Oh, Tawag nila due process, pero kabaliktaran. undue process. Kaya gagawin nila yun. Kaya hindi tayo magtataka kung yung mga ginalanan nila ay magtatago at hindi magpapasailalim sa kanilang kapangyarihan. Dahil mayroong undue process Sapagkat nga, bakit ka naman magpapasailalim sa kapangyarihan? Na wala namang kapangyarihan ito over their persons and over this country. Walang jurisdiction na may kababayan Attorney talaga. Sal, do you think the timing na nilabas itong Timing, itong balitang ito ng ICC at the same time nilalakad din yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Oh. The multitasking ng mga bangag mga kababayan. numbers Mm. na meron sa Senate, ang sinasabi kasi ng mga sumusuporta Bangag, kay Vice multitasking. President, she has the numbers para hindi siya ma-impeach. Pag hindi present ba kasi nga nagtatago si Senator Bato and Senator De La Rosa, ibig sabihin ba nito na yung vote nila against the impeachment kay Inday ay hindi nila maibibigay? Hindi naman dahil bawal, di ba? They are Yung- still senators. Yan ang mga kababayan. Umaasa na naman nila na mga bangag na ibebent ang law na hindi na bibilangin sa 3/4 mga kababayan ang wala dyan. No! Sinabi ng saligang batas of all the senators. Senator pa rin sila kahit mga kababayan pinagdukot sila o nawala o hindi napakita. Mga nakulong noon Mhm. ay nakaparticipate naman sa session. Okay. At saka kahit na isa pa, Ang sabi ng batas mga kababayan na hindi naman ang sinasabi nilang ang no. Ang yes, ang dapat bilangin mga kababayan, dapat aabot ng 16. Whether or not mag-abstain ang the rest. tandaan mo, 2/3 vote. 16 ang kailangan bumoto sa kanila, sa mga miyembro. So regardless, Kahit pa absent yan, miyembro pa rin yan. Attorney Sal, pag naglabas ng ang Korte Suprema na naging illegal nga itong pagpapakulong kay former President Rodrigo Duterte. Mananagot si Bangag. Gawin nila ulit ito. Hindi. Pag nagkaroon na ng pag mayroon ng desisyon doon sa petition for paano hindi nila susundin? Hindi nila susundin writ of yan. habeas corpus na pinahilamin ni Attorney Paulo, Mhm. wala na yan. Okay. Kasi stop na sila. Korte Suprema, sige na, humilos na kayo. Pag diniklarang illegal yung pamamaraan na ginawa nila. So, this government cannot proceed. But my question is, Attorney Sal, Kung ipoproceed nila, talagang masasampahan sila ng kaso pagbaba na nila. Pero wala na Hindi na rin makukuha mga kababayan si Tatay Digong at yung mga napakidnap. is yung accountability ng mga tao. Like, Yan. Accountability ng mga bangag. na nag-initiate nito, Attorney Sal, Dapat. na nakipagtulungan with the ICC. Will they be held accountable po? Oy, syempre. Pero before they are held accountable, you should file charges against them. And the Duterte family In will fact- file charges po. Oh, definitely. In fact, Limit lang tagal ko ang na nga lagante. tagal ko na nga sinasabi, yung mismong mga tao na tinanggalan ng karapatan. Yung mga abogado doon sa Villamor, di ba? Yung nasa loob, si dating Attorney Executive Delgra. Secretary Medialdea. Mhm. O hindi ba pinusasan siya? Yes. Abogado lang naman siya, nagtatanggol lang naman sa kliyente. Yung din si Attorney Delgra, o hindi ba pinitsirahan siya, dapat sila ang mag-file ng kaso. And you think yung isa sa pinaka-personality dyan, Attorney, sa dapat kasuhan dyan? O definitely, kasi siya nagpatupad ng illegal na arrest, pag-arrest doon. Lahat. Those who conspired to effect an illegal arrest should be accountable. Lahat yan. Mga nagkakuntsabaan, nagsabwatan na isagawa ang isang arrestong illegal. Dapat managot. Attorney, sa inakusahan ng isang mababata sa Marcos administration na umunay natatakot sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028. At ito'y ang nakakaapekto sa direksyon ng mga investigasyon sa mga aligasyon ng katiwalian sa pamahalaan. Ito report ni Paul Montibon. May itinatago nga bang administrasyon? Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Irice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kaya umano handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Irice,
Ang tinutukoy na katotohanan ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umunoy nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Dagdag pa ng kongresista, posibleng ikinababahala ng administrasyon ang posibilidad na may susunod na lider na muling bubusisi sa mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong piso. Sa gitna nito, nagbabala rin si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon matapos ang 2028. Anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute, hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakot. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila to extend themselves to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makikita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a CONCON. Alam naman natin na hindi na pwede ang CONCON. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos sa paggagawa mo ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution. Tapos, magkakaroon ng plebiscite. So, anong option? Tanda ko lang, sabihin, hindi na kaya ng CONCON, kaya kailangan CONAS. Pagka CONAS, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. Iginiit ni Erice na mahalagang magpatuloy ang paghahanap ng katotohanan upang mapanagot ang sinumang sangkot sa katiwalian. Kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala sa katotohanan. Samantala, wala pang opisyal na tugon ang Malacanang sa naturang mga paratang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Attorney Sal, ano masasabi mo sa pahayag ni Congressman Erice? Walang bago sa kanya mga sinabi. Walang bago. Yung mga luma ng issue yan. Matagal nang na-discuss yan. Inuulit niya lang. Inuulit niya lang. Pero yung ganito mga pahayag, Attorney Sal, para niya kay Vice President Sara Duterte, papabango na ba para supportahan din sila Vice Presidente for the 2028 elections? Ganun na nga. Pero alam mo, ano ko yan na-criticize natin yung kahapon o na isang araw. Kasi, ang dami niyang sinasabi, kaugnay sa di umanong mga paglabag. Pero, hindi siya pumirma doon sa impeachment ni Marcos Jr. Hindi sila tumulong Kasi kung yung mga sinasabi nila, naniniwala sila, dapat sumali sila. Tulungan nila yung mga gustong mag-hain ng impeachment. Pero tumahimik sila Hindi sila pumirma Ano ba yan? Puro press conferences lang. Gusto lang nila publisidad. Yan ang napapansin lang na. Samantala, Attorney Sal, may iba naman tayo Dito naman tayo sa usapin ng military protocol na kinumpirma ng Philippine Army na natapos na ang ginagawang investigasyon kaugnay sa kaso ni Colonel Ody Mongao, ang aktibong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na bumawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinagot naman ng Army Chief ang issue na pinapatahimik umano ang mga sundalo na nagbibigay ng kanilang opinion. Si Alvin Persuelo, magpapalik. It is, siyempre, article of war yun. 63, disrespect. Ito ang sinabi ni Lieutenant General Antonio Navarrete, ang Commanding General ng Philippine Army, matapos na tanungin patungkol sa kaso ni Colonel Ody Mongao, ang opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP na bumawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pulong balitaan sa Fort Bonifacio sa Taguig City, kinumpirma ni Navarrete na natapos na ang ginagawang investigasyon patungkol sa kaso ni Mongao at sasailalim niya ito sa General Court Martial. Right now, tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM and he's already here for GCM, for a General Court Martial. Kasunod dito, kinumpirma din ng opisyal
na sa ginawang investigasyon, inamin ni Colonel Mungaw na sa kanya ang naturang post. Yes, sa kanya yun. And he admittedly said that ginawa niya yun. Tungkol naman sa issue na pinapatahimik umano ang mga sundalo na nagpapahayag ng kanilang mga opinyon patungkol sa politika, ito ang sinabi ng Army Chief. Those are speculations na pinapatahimik natin. We have our standards as military, part of the military organization. No? Yung kay Colonel Mungaw, he did his statement disrespecting the president. He is still part of the organization and ginawa niyang pagbigay na nawalan siya ng confidence. No? So he has to face this an investigation for this, the due process. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang formal na pagdinig ng General Court Martial ni Colonel Mungaw habang tinitiyak ng Philippine Army na susundin ang tamang proseso sa pagresolba ng kaso. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Teresa? Meron ba kayong may lalabas na yung statement na sinabi niyang inilabas niya sa kanyang account? Balikan natin Para yung statement. kasi hindi natin I cannot comment unless makita ko yung sinabi niya kung tama ba na dapat i-court martial siya o yung mga sinabi niya ay papasok sa kalayaan ng pagpapahayag. Meron ba tayo? Pakuha, ipa-retrieve ka lang po, Attorney Sal. Pero let's Para move on. Yes po. Kasi kung ang sinasabi niya lang na I'm withdrawing my support to this president, as a citizen, pwede niya sabihin niya. Kasi ang kanya namang loyalty ay hindi sa presidente, actually, hindi sa tao. Ang loyalty niya ay sa bansang Pilipinas, sa gobyerno mismo, hindi yung tao nagpapatakbo. Kung ang tingin niya, hindi na karapat-dapat na bigyan niya ng suporta personally, I don't think that is sedition. Kasi kaano yan that's part of the freedom of speech. It would be different kung sabihin niya, I'm withdrawing support and I'm asking my comrades in arms to also withdraw their support against this president. Tayo baklas na dito at huwag na natin supportan itong gobyerno. Ibang istorya yun. Attorney Sal, ito na yun, Attorney Sal. Si Colonel Magno, na commander din po siya ng training support group ng AF, sabi niya dito sa kanyang post last January 8, sabi niya, I, Colonel Audie A. Mungaw, I'm withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Enough is enough. The Filipino people are worth fighting for. Yun po ang kanya sinabi. Kung yun lang hindi siya dapat ma-court martial. At kung ma-court martial man siya, dapat ma-absuelto. Kung yun lang ang sinabi. Alright, Attorney Sal. Samantala, Attorney Sal, pinayuhan naman ni Vice President Sara Duterte ang mga barangay captain at iba pang lokal na opisyal na huwag bumili ng boto sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataang election sa November 2026. Na ito ang balita ni Jason Rubrico. Sa kanyang mensahe sa Liga ng mga Barangay Convention Mindoro Occidental Chapter, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat maging problema ang pondo para sa eleksyon kung maipapakita ng mga opisyal ang kanilang tunay na serbisyo sa komunidad. Ito ay kaugnay sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2026. Sinabi niya na karaniwang nagkakaproblema ang mga kandidato kung saan kukuha ng pera para sa kampanya. Ito na tayo, kamot na tayo ng ulo, sana kung kukuha ng pera. Tapos, kamot na naman ng ulo si Mayor dahil kailangan ni Mayor magbigay ng tulong sa mga kasama niya sa politika. Kamot naman ang ulo si Governor dahil syempre tulong. Dito binigyang diin ni VP Sara na sa buong karera niya sa politika ay hindi siya kailanman naglaan ng budget para pambili ng boto. Sa buong karera ko bilang politiko, kahit isang beses, hindi po ako naglagay ng budget para pambili ng boto. Dahil paniwala ko, at ito kasi yung sa akin, yung paniwala ko ay inisip ko baka ganito din o dapat ganito din yung paniwala ng mga tao. Ayon pa kay Duterte, nawawala ang respeto at dignidad ng isang botante kapag binabayaran ito kapalit ng boto. Kapag ako binilhan mo ako ng boto, ibig sabihin binayaran mo ako para iboto kita, nawawala yung respeto ng tao doon sa kung sino man yung nagbayad o nagbigay ng pera. Yung taong yan, bigyan mo lang yan ng
5,000, 1,000, okay na yan siya. Wala na siyang karapatan na maglabas ng sarili ng iyang opinyon. Wala na siyang karapatan sa dignidad niya. Dagdag pa ni VP Sara, mas mahalaga na ipakita ng mga opisyal ng gobyerno na sila ay nagtatrabaho para sa kanilang mga nasasakupan kasabay ng pagbibigay diin na ang tunay na pangangampanya ay nagsisimula sa unang araw pa lamang ng panunungkulan. Ipinaliwanag din niya na bawat araw ng panunungkulan ay bahagi ng paghahanda sa tiwala ng mga botante. Day 1 pa lang, yung ipon mo sa pagpapakita mo sa iyong mga kasama sa barangay, sa iyong sinseridad, sa kanilang welfare o sa kanilang kalagayan, ay yun yung ipon mo para sa boto mo. Dahil kapag binili yung ng pera, yung boto ng isang tao, nagiging transactional na yung relasyon ninyo sa mga tao. Hindi na nagiging tunay yung relasyon ng barangay kapitan at ng kanyang mga nasasakupan. Sa huli, hinikayat ni VP Sara ang mga opisyal na magsilbing inspirasyon sa kanilang komunidad at maging patas sa bawat desisyon. Pagbibigay diin ng bise na ang lakas ng bayan ay nagsisimula sa barangay at ang lakas ng barangay ay nagsisimula sa liderato na may tapang at malasakit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Rizal, any comment? Tama naman yung kanyang mga payo. Pero alam po ninyo, we have to go back to the basics. Yang pagdating sa halal, talagang hindi mababago yan hanggat hindi natin binibigyan ng sapat, tama, malalim na pag-aaral o edukasyon ang taong bayan. Lalo na yung mga boboto. Kasi kailangan talaga meron silang kakayahan, talino upang namnamin nila ang pagpili ng kandidato. Kung salat po sila sa edukasyon, talagang ganito ang mga uri ng opisyales ang maiahalal, hindi yung matitino. Hindi yung pagkasalukuyang uri ng mga nailagay natin na ngayon, na bulgar na ang kanilang pagnanakaw ang pera ng bayan. Samantala, Attorney Sal, tinawag na Department of Foreign Affairs na coercive o tila pananakot na naging pahayag ng Embassy of China in Manila na maaring magkakahalaga ng milyong-milyong trabaho ang mas lalalang sigalot sa ugnayan ng Pilipinas at China, lalo na sa kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bagamat pinahalagahan ng Pilipinas ang kooperasyon sa iba't ibang bansa, hindi dapat gamitin ito bilang panggigipit o panakot. Nanawagan ng ahensya na maging responsable at maingat ang tono ng mga pahayag upang hindi makasama sa diplomasya. Tumugon naman ang tagapagsalita ng embahada na si Xi Jinping na nanindigan na bukas ang China sa dialogo, ngunit tutol ito sa umanong paninira laban sa kanilang bansa. Samantala, kinestyon ng Strat-Based Institute ang pahayag na milyong-milyong trabaho ang mawawala. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot lamang sa $3.10 million ang foreign direct investment mula China mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2025 o katumbas ng 0.27% ng kabuang FDI ng bansa. At mas mababa pa ito kumpara noong 2024. Ayon sa Strat-Base, walang sapat na ebidensya na magdudulat ng malawakang pagkawala ng trabaho ang tensyon sa diplomasya. Attorney Sal, ano ba yung masasabi mo dito sa naging pahayag ng Chinese? Natural lang sa kanila, gaya ng paulit-ulit na rin nating paliwanag. Pag ang relasyon ng dalawa ay hindi maganda, ang dalawang bansa, talagang magkakaproblema tayo. Kasi tandaan natin na sa trade relationship, kailangan natin ng China. Mas kailangan natin ng China kasi bibenta natin yung mga produkto natin sa kanila. At malaki ang bahagi ng China sa pagkuha ng mga produkto natin. Pag ang relasyon mo ay masama, hindi ba, natural lang yan kahit nasa ordinaryong transaksyon Pag ayaw mo doon sa kausap mo na negosyo, tatanggalin mo. Tatanggalin mo na yung relasyon nyo sa negosyo. O pag tinanggal mo yon, the necessary consequences will naturally
come about. Pag walang negosyo tayo sa China, yung kikitain natin doon, mawawala. At yung mga Pilipino na depending on China with respect to trade, with respect to work, maapektuhan din. Kaya nga ba hindi sinasabi natin na dapat kasi yung Department of Foreign Affairs ang siyang dapat lang ang nagpapahayag. Dapat sila nakikiusap sa China. Itong mga, marami kasi mga pasaway, maraming gustong mahilig sa publisidad para lumabas lang sa dyaryo, sa telebisyon, nagsasalita sila ng kung ano-ano laban sa China. Siyempre, newsworthy nga naman yun pagdating sa mga media outlets. O kaya, siyempre, pag nakarating doon sa kabila, gagalit naman sila. Babanat na naman sila. Kaya nagpapalitan ngayon ng maangat. Kaya nga nagkaroon ng mga bullying yan Mantala ng panahon ni Presidente Duterte, ang relasyon niya, iba. Kaibigan niya. Pero, hindi niya tinanggal yung arbitral ruling. Paninira lang mo sa kanya yon na hindi niya raw pinairal. Hanggang ngayon nga, hindi rin mapairal itong administrasyon ito. 3 taon na nakaupo. Kasi nga, walang kakayahan. Dahil wala kang kakayahan pairalin yan, kahit yung mga kakampi mo, hindi ka rin tinutulungan. Matalino ang Presidente Duterte. Since we cannot agree on this particular aspect, then we agree on many things. Kasi yung relasyon natin, hindi lang naman nakapokus dyan at hindi lang yan. Marami pang iba. Kaya dito tayo. Kaya hindi ba mapayapa yung relasyon nun? Hindi kagaya ngayon na matensyonado.